Welcome back sa aking channel mga idol. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng violation na unoriginal content. At paano nga ba ito maalis o mawawala sa ating dashboard para maging eligible tayo sa monetization. Bago tayo magpatuloy mga idol, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-like and subscribe naman mga idol. At pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video na ina-upload. Tara, simulan na natin mga idol. Ang paglabag na tinatawag na unoriginal content sa Facebook ay karaniwang tumutukoy sa nilalaman na hindi sumusunod sa community standards at monetization policy ni Meta. Isa dito ang lack of originality. To get the best distribution across Facebook, we encourage page and profile to post videos and other content types that produce originally by the publisher. Ito yung mga video na kinuha o kinopya galing sa ibang platforms o social media na pinopost din natin sa ating reels. Pangalawa, ang reposted content that has been posted multiple times by the same users. Ito naman yung pagbabahagi ng content o video na naipost na ng maraming beses. Yung nag-repost ka ng video na na-upload mo na dati. Dapat pag ganitong mag-re-upload kayo mga idol, dapat burahin yung luma o naunang video na na-post nyo para hindi siya makategorize as a repost ni Facebook. Ayon sa guidelines ni Meta, page and profiles that post only content with limited originality will face reduced distribution on Facebook and will have their access to monetization tools limited or removed. So ayon mga idol, ito ang posibleng mangyari kapag panay-post tayo ng unoriginal content. Limitahan ang distribution ng ating mga post sa Facebook. Katulad ito ng not recommendable mga idol, at maaring mawalan o mabawasan ang kanilang access sa mga tools para sa monetization dahil ito ay labag sa alituntunin at patakaran ni Facebook. So para mawala o maalis itong unoriginal content sa ating violation, mga idol, kailangan natin mag-send ng appeal kay Facebook. Take note din mga idol, bago kayong mag-send ng appeal, kailangan naburan nyo na yung mga post nyong video na alam nyo naman sa sarili nyo na hindi naman talaga ito sa inyo. Para mawala ito sa ating Facebook, kopyahin muna natin ang link ng ating Facebook page o profile. At pagkatapos, i-screenshot ang issue, yung unoriginal content na violation natin. Pagkatapos, punta tayo sa ating dashboard. At sa baba, hanapin ang creator support. Then, click monetization. At piliin itong making money with stars. And then, select stars on Facebook Reels. At makikita nyo itong contact us dito sa baba. Pindutin lang natin ito mga idol. Dito sa box na to, i-paste natin yung link ng ating Facebook page or profile na kinopya natin kanina. Then i-select itong demonetization and appeals. Next, click choose file. I-attach natin yung screenshot ng ating issue na unoriginal content. Then, kung okay na, i-click natin itong send dito sa baba. Pagkatapos nitong appeal, mga idol, kailangan ulit natin maghintay sa response ni Facebook na mga ilang araw, linggo, depende mga idol kung kailan ma-review ni Meta o ni Facebook. Itong sa akin mga idol, 8 days din bago nawala ang aking violation. So yun lang ulit mga idol. Sana ay nakatulong ulit sa inyo ang ating video sa ngayon.
Kung may katanungan kayo mga idol, huwag kalimutang mag-comment sa baba at sasagutin po natin at magawaan po natin ng video. Salamat sa panonood mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa aking video ina-upload. Salamat!